May dahilan ang Diyos bakit hindi niya sinasagot lahat ng problema mo. Kasi kung sasagutin at ibibigay ng Diyos lahat ng hinihingi mo, may spoil ka. Magiging mahina ang iyong pagkatao. At kung ibibigay lahat ng Diyos yung gusto mo, lalayo ka sa Kanya. Hindi niyo po ba napansin? Pag meron tayong problema, pag meron tayong pagsubok, doon tayo malapit sa Diyos. Doon tayo taimtim na nananalangin at nagdarasal. Bakit kailangan mo magdasal? Hindi lang para magkaroon ng kasagutan sa problema mo. Pero sa pamamagitan ng iyong pagdarasal, maranasan mo sana ang Diyos. At sa pamamagitan yan, mapuno anuman ang iyong pangangailangan. Amen? Meron po minsan pumunta dito sa parokya, isa pong lolo. At sabi po niya sa akin, Father, pagdasal niyo naman po tong aking anak. Nalulong po sa drugs, nalulong po sa sugal. Pagkatapos, meron siyang 3 anak. Tong aking mga apo, ako nag-aalaga. Hirap na po ako, Father. Ang tanda-tanda ko na po. Ako pang kailangan magtrabaho ulit, mag-provide, magpakain, mag-alaga. Minsan naiisip ko na po magpakamatay. Minsan, nanghihina na po ako. Konti na lang po, gusto ko nang sumuko. Pero pag naiisip ko po na magpakamatay, agad naiisip ko din sila, paano kaya sila? Father, ang Diyos na lang ang kinakapitan ko. Ang Diyos na lang ang lakas ko. Tignan niyo po, no? Itong lolo, malakas pa naman. Itong lolo, meron naman siyang pera. Pero ano ang nagbibigay sa kanya ng gana? Ano ang nagbibigay sa kanya ng pag-asa? Ano ang nagbibigay sa kanya ng panibagong buhay? Walang iba kung hindi ang Diyos. Amen? Kaya nga po, lahat tayo may kulang sa ating buhay. Hindi magiging perpekto ang buhay na ito. Pero tandaan nyo, pag nandyan ang Diyos, walang kulang at perpekto ang lahat. So my dear friends, I invite you to pray the Our Father to help you in your problems. Hindi man mabibigyan na mabilis na kasagutan anuman ang inyong mga pagsubok ngayon, pero gamitin nyo ang turo na dasal ni Jesus para gisingin muli ang inyong nanghihinang kaluluwa, espiritu. Unti-untiin niyong dasalin ang Ama namin para mabuhay muli ang pag-asa sa inyo. Reflectively pray the Our Father. I tell you, you will experience God and His grace once again. And that will help you to go through your problem. Kung meron kayong oras na palaging balik-balikan, palaging isipin, pagmunihan, tikimkim sa puso nyo ang inyong mga problema, dapat bigyan nyo din ng oras na ulit-ulitin nyo ang inyong pagdarasal ng Ama namin. Napakaganda nga ng turo ng isang santo, St. John Chrysostom, that the teaching of the Lord should not only be engraved in paper, in the book, in the Bible, but more importantly, engrave the teaching of Jesus in your minds and in your heart. Huwag nyo lang iwan yung turo ng ating Panginoon. Nandyan sa inyong Biblia, nandyan sa taas ng inyong mga altar na puno na ng alikabok. Gusto mong maranasan panibagong grasya, itatak mo, isulat mo, dyan sa iyong isip, dyan sa iyong puso.